ang kwento ng pagsuporta kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ng kani-kanilang magulang. With the phenomenal success of their love team, hindi may kakailang sila ang nagmamay-ari ng titulong Teen Queen and King. At isa sa tinuturong sikreto sa likod ng kanilang tagumpay, ang patuloy na pagsuporta at paggabay ng kanilang mga magulang. Nakikialam mo sila? Silang mama. Hindi mo pong mawawala siguro sa inyo sa mga bilang magulang. Gabay yun. Opo. Na okay lang naman dahil mas marami na po kayo alam sa ganito. So, mas mabuting makinig ka na lang. Ano ba ang madalas na sinasabi sa'yo ng mami mo? Kasi you're the guy. Si mama naman, sinasabi niya lang, Renny Catherine, relax na kayo, Catherine. Alagaan mo dahil babae yung si Catherine, ganyan. At sinasabi niya na, easy ka lang, DJ. Dadating din ang panahon yan. Basta ngayon, diba ako kayo mabuti at mag-enjoy lang kayo na magkasama. Ang mami ba ni Catherine, kinakausap ka niya? Parang nagbibilin ba siya sa'yo? Let's say kung lalabas kayo. Kasama naman siya eh. Kaya hindi na kaya. Hindi na kailangan magbilin. Bukod sa Got to Believe, you have Pagpag. It's your first horror, no? Yeah. Masaya? Mag-horror? Sobrang exciting, tsaka nararamdaman mo rin yung takot eh. Matatakotin ka ba? Ako hindi naman masyado. Siguro lahat naman takot sa multo, pero... Hindi, hindi ako kasing takot ni Catherine sa multo. Mas... Takot ka sa multo? Duwag ako. Sobra. Siguro mas ano lang siya. Mas matapos ng konti. Pero duwag kami pareho. Sa totoong buhay, gaano kayo ka-grateful na dumating ang isa't isa sa mga buhay niyo? Of course, super grateful and very unexpected kasi yung sa amin ni DJ. So masaya ako dahil yun, okay siyang kaibigan, na taga-advise mo, and yung totoo siya. So yun ang importante. Ano ba ang nagawa niya sa buhay niya? Na-change ka ba niya? Kasi parang siya yung nagturo sa akin ng reality. Hindi kasi before, ako parang hindi ko talaga alam yung mga bagay. Alam mo yun, siya yung parang mas mature kasi. So, tinuruan niya ako sa mga realidad ng buhay. Siya yung parang nagmulat sa isipan niya. Yes. Wow, lalim. DJ, gaano ka ka-grateful na dumating si Catherine sa buhay mo? Sobra din po, syempre, dahil nagsimula din ako kay Catherine. Dahil sa kanya, nangyari din itong lahat eh. Diba? Dahil sa tulong niya din, ganun. Tsaka sa fans niya. No? Sino ba seloso sa inyo? You. Selos. So, ikaw yun? Siguro kasi wala namang selos na sobra, hindi naman talaga. Medyo hindi naman yung selos na ang sama-sama ng loob. Pag nagsiselos ka, anong ginagawa mo? Sinasabi mo sa kanya? Wala, na lang po, parang mas pinapasaya ko lang yung sarili ko. Na mas siniisip ko sa positive way na hindi ko na yung sarili ko, dinadown pa eh. Ikaw, Kat, selosa ka ba? Minsan lang po. Pag may misunderstandings kayo, paano kayo nagkakamali? Ako talaga yung gumagawa ng paraan. No, ako rin naman. Minsan pag ako. Paano? Depende po kung siyempre kung sinong nagkasala, ganun. Yung dahilan nung ganun, yung pagtampuhan. Anong masasabi mo na meron na relate kay Catherine si Tomas Torres? Paano yun? May nagkakrush na kay Catherine na pangalan? Okay nga marami nagkakrush kay Catherine. Paano kung ligawan siya? Okay lang din. Paano kung nga may manligaw sa kanya? Okay lang po. Komportable naman ako. Komportable ka sa posisyon mo sa buhay niya? Alam ko naman po kasi yung posisyon ko kay Catherine, so okay lang. Okay ka na? Confident ka? Confident na ako. So magkakatuluyan nga ba kayo? Balang araw. Balang araw. Sa totoong buhay, natatakot ba kayo na mawala kayo sa isa't isa? Opo, syempre sayang lahat nung nangyari pag sakaling nawala. Ikaw, you feel the same way? Yes. Thank you. Thank you sa inyong dalawa. Thank you po.